Apektado na raw ang supply ng karne ng manok sa Pampang Public Market sa unang linggo ng full blast operation ng Cabanatuan AECA Agroventures Incorporated na siyang nag-iisang slaughterhouse ngayon sa Angeles City. Sa pagsugod ng Angeles Chicken Dealers Consumers Cooperative sa tanggapan ng management ng Katayan, ikinuwento sa CLTV News Team ang mga aberya. Unang punto nila ay ang hindi raw kalidad na trabaho. Ang commitment niya, sabi niya, 10 p.m. to 2 a.m., pipilitin niyang tatapusin. So, pumasok po, ako po yung first na pumasok yung truck ko. Pumasok po ng 10 p.m., ang laman ay 1,400. Ang nangyari po, lumabas po yung manok na 1,004 at around 1:45 a.m. Yung pong liver, mga durog po, na hindi po namin pwedeng ibenta sa palengke. At ang ikalawa ay ang hindi kinakayang volume ng katay sa isang gabi na base sa demand o bentahan ng karne ng manok sa Pampang Public Market. Kasi po, yung pagtitinda sa palengke, nag-i-start po yan 12 midnight. Dapat po lahat ng 18 dealers makapag-deliver na ng manok sa kani-kanilang mga tindera. Hindi rin umano totoo na sinabotahin nila ang operasyon ng slaughterhouse na nilimitahan lamang ang pagbaba ng manok sa truck. Anya pong megpakate ko, bali pangatlo ko po. Yung sinabi da po karetang kaida na meg-sabotage kami po kanu ken pamangate. Pero in tutunan nita, sinabi da adwala mo ring truck linog pero pangatlo ko po ating pampangapat at ating pampanlima. Kay bat, anyang pinalo up nila po rin gagawan da, ran pong magobrada, ela usto gagawan, which is mag-cause delay po kaya kami, kasi nidmi mo rin pong pisali itang kailangan na panugse kaya tang kingwadang manok. Paglilinaw din nila, ang 14 pesos na singgil sa katay sa kada heads ng manok ay totoo. Kaya tang pangapatong nangitang 14 pesos at tutuya po ita, po fake news ita. Tutuya po ita. Na pinatong depo kaya kami kay bat mga sira, laparetang dapat mi nga pisali, syempre po magkasakit na kami. Diskumpiyado rin ang grupo sa pangakong maipapasok sa slaughterhouse ang kanilang mga obrero, taliwas sa naipangako ng city government. Ako po kay na I absorb dongan ding 600 na empleyado. Siguro po nung maka-absorb lang mo mga 50 hanggang 80 o mas mabawas na pa po. Naipagkaloob din sa news team ang kopya ng Notice of Demolition sa kanilang mga katayan. Katwiran nila kung aminado anyang hindi kakayanin ng pribadong slaughterhouse ang laki ng kanilang supply, tanong nila sa lokal na pamahalan kung gigibayin ng kanilang mga maliit na katayan ay saan nila maipoproseso ang hindi kinakaya ng nasabing slaughterhouse. Kaya ang kanilang panawagan, Mayor Pogi, mamaus ko po kaya kayo. Sana po buklat ya po ing puso yo kaya kaming magmamanok. Sana po personal yo kaya pong paksabihan. Sinagot naman ni Joselito Corpus, manager ng Cabanatuan AECA Agroventures Incorporated ng reklamo ng grupo ng chicken dealers. Sa unang punto niya, inamin na hindi talaga kakayanin sa gustong oras ng katay ng Angeles Chicken Dealers Consumers Cooperative ang labas ng manok sa kanilang katayan. Pwede ba naman ngayon lang ako nagsimula? Gusto nila. Makuha ko na lahat yon. Samantalang nung araw, inaamuki ko na sila na magtulungan kami. Magpasok lang sila. Sabi nila, ibalato yung December. Baka kako tayo pare-pares naman problema. Kasi yung timeline, pinasarado na illegal slaughtering ng LGU. So sa akin nabuntun lahat. May hindi rin daw pagkakaunawaan sa frozen at fresh chilled chicken dahil sa inaakalang makukompromiso ang pagkasariwa ng bagong katay. Kaya papaliwanag ko kasi. Yan kasi sir, pwede ko mag-start ng 8. Sabi nila dapat daw 10 para bang hindi masira yung manok nila. Kaya nga natin pinararaan sa screw chiller Kaya natin nilalagyan ng yelo, kaya natin nilalagyan ng ice toppings. Para makatay man natin na alas 8, kaya niyang umabot kinabukasan hanggang alas 12 pa.
Ipinakita din ni Corpus sa CLTV News Team ang kuha ng CCTV camera mula sa delivery and dispatching ng manok. Naanya dito pa lamang ay hindi naging cooperative ang may-ari ng chicken dealer. 10-10 yan para mas madaling magbilang. Malalaki raw yung manok nila, 2 kilo. Maski na sir, kasi saglit lang naman ilalagay dyan. For the purpose of bibilangin. Kasi kailangan ma-check nating mabuti kung ilan. Para dun sa dispatch, kung ilan yung pumasok, dun din yung lalabas. Ngayon kung kulang, sagot namin. Kasi klaro dapat, mabilang na mabuti. So dito pa lang sir, medyo hindi na sila cooperative. Ang 14 pesos na singil ay pasok sa merkado ng slaughtering fee na aprobado umano ng NEDA o National Economic Development Authority. Paglilinaw ni Corpus kung i-itemize ang kanilang pagkatay o fee ay sulit naman umano ito. Dahil sa merkado, hiwalay ang singil sa katay na 8 pesos at sa nalalabing-6 na piso na napupunta naman sa NMIS fee, yelo, plastic at linis sa lamang loob. Sa Bulacan, 8.50 to 9 pesos. Dressing fee lang yun. Walang linis ng laman loob doon. 8.50. Yun ang pinakamura. Pag naglinis ka ng laman loob, yun nga, plus 150 yun. Magkano na sir yun? 10 pesos. Ngayon, sa 10 pesos na yun, plus ante and postmortem pa yun. Plus piso, almost piso yun. So package na yung 14? Package na 14. Sir, doon ha, puwera pa yelo. Bukas din umano sila natanggapin ang skilled workers ng mga chicken dealers, ngunit tila sa kooperasyon sila nagkakaproblema. Ang panawagan ko po sa kanila is kapares niyan. Isinarado ng LGU na yung katayan nila. Mahihirapan din ako sa gusto nilang mangyaring sabay-sabay. Kaya nga pinapanawagan ko, pag-usapan na namin yung scheduling. Kung paano yung pinaka-the best na mapabilis namin yung operation na walang masasakripisyo. Sa panig ng Angeles City Government, nilinaw na walang shortage sa supply ng manok sa Pampang Public Market. Ayon kay IC Calaguas, Chief Advisor ng Office of the Mayor, bukod sa supply na nanggagaling sa pribadong katayan, ay nagbigay na rin umano sila ng pahintulot na pumasok ang AAA na supplier ng isang malaking kumpanya. Doon tayo sa datos, Pao, actual datos ng slaughterhouse. Yung nakatay po doon sa ating AA NMIS accredited slaughterhouse, noon pong Friday, nasa 7,900. Nung Sabado po, nasa 9,460 heads ng manok. Kagabi po, nasa 9,400 ang nakatay. So yung pong 9,000 na yan po ay dinala sa palengke, bukod pa po dun sa mga pumapasok na galing Magnolia. Ang Magnolia naman po, alam natin, AAA yan. So wala pong katotohanan na merong shortage. Dahil po sa datos, actual datos natin, ganyan po kadami ang nakatay na manok. Iginit din ni Calaguas na ang issue ay ang oras ng katayan dahil kung nanaisin lamang umano ng chicken dealers na makiisa ay mamimit ang target ng supply nila na ibinabagsak sa Pampang Public Market. Ang ating slaughterhouse, ang capability niyan is 5,000 birds per hour. Imaginein mo pa kung 8 o'clock siya nag-start mag-operate hanggang 2 o'clock, that's about 6 hours. 6 times 5,000. 6 hours times 5,000. That's equivalent to 30,000 birds. And we can even operate as early as 7 p.m. Paolo G. Santos, CLTV News.